manalangin. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah. O aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, Lord God. Lord, samahan mo po kami, Panginoon, sa gawain dito, Panginoon, Lord God. Lord God, ikaw lang po, Panginoon, ang aming maitaas, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga biyaya mo, Panginoon, na pinagkakaloob po sa amin sa araw-araw, maging ang aming mga kalakasan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at kami ay patawarin mo, Panginoon, sa aming mga nagawang kasalanan, Panginoon, Lord God. At Lord God, ikaw po, Panginoon, ang nakakakita ng lahat ng ito, Panginoon, Lord God. Patawarin mo po kami, Lord, sa mga nagawa namin kasalanan. Lord God, ang aming mga pagkukulang, O Lord God, ikaw po, Panginoon, ang magpupuno, Panginoon, Lord God. Lord, ikaw lang po, Panginoon, itataas namin sa aming kalagitnaan, Panginoon, Lord God. Patuloy mo po kami bigyan ng lakas, Panginoon, sa aming mga maririnig na salita mo, Panginoon, Lord God. Pagpalain mo po ang aming pastora na maghahayag ng salita mo, Panginoon. Lord God, pakalinisin mo ang aming isip at puso, Panginoon, sa aming mga maririnig, Panginoon, Lord God, ng mga salita mo. Nawal, Lord God, ay magaling namin ito, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon, Lord God. Magaling namin ito, Lord God, maging kalakasan namin, O Lord God, sa araw-araw, O Lord. Maraming salamat po, Panginoon. At patuloy mo po kami bigyan, Panginoon, ng kauhawan sa iyo, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Panginoon, Lord God. Lord, dinadalangin ko po, Panginoon, na Lord God, sa umagang ito, Panginoon, Lord, ang aming mga kapatiran na wala pa po, Panginoon, Lord God, ay kung samahan, Panginoon, ang kanilang mga panyapak, papunta dito, Panginoon, Lord God. Salamat po, Panginoon, at Lord God, dalangin ko po, Panginoon, sa aming pagsamba sa iyo, Panginoon, Lord God. I-bless mo rin po, Panginoon, ang mga tatayo, Panginoon, sa pulpitong ito, Panginoon, Lord God. Na, Lord God, ay maihayag din po nila ang iyong ginawang kabutihan, Panginoon, sa kanila, O Lord God. Lord, ang magte-testimony, Panginoon, Lord God, i-bless mo po siya, Panginoon, maging ang mag-operatory, Panginoon, Lord God. Lord God, salamat sa mga buhay nila, sa iyong ginagamit, Panginoon, sa church na ito, O Lord God. Patuloy mo po kami bigyan ng kalakasan, at Lord God, ang aming panambahang ito, Lord God, ay hinihiling namin na Lord, ay dagdagan mo ang aming members, Panginoon, Lord God. Huwag mo po hayaan na ganito lang po kami, Panginoon, Lord God, na kakaunti, Panginoon. Lord, marami po ang mga tao na kailangan ng salita mo, Panginoon. Lord, hipuin mo po sila, Panginoon, at dalhin, Panginoon, sa panambahang ito, Lord God. Sila, Panginoon, ay hanapin ka, Panginoon, Lord God. Ikaw ang kanilang maitaas sa buhay nila, Panginoon, Lord God. Lord, maraming salamat po, Panginoon. At patuloy mo po kami bigyan, Panginoon, ng kalakasan, Panginoon, na mainit na pagsamba sa iyo, Panginoon. Sa oras na ito, kami ay sasamba, Panginoon, at ikaw ang aming dadakilain, Panginoon. Sa oras na ito, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, Lord God. At ikaw na po, Panginoon, ang sasama sa amin, Panginoon, ang iyong presensya ay samahan mo kami hanggang sa kami ay matapos, Panginoon, Lord God. Salamat po, Panginoon, Lord God. Ikaw na po ang papala sa amin, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon. At pinabalik ko ang papuling po samba sa tanging pangalan mo. In Jesus' name we pray.
Amen. Tunay nga na sa bawat araw ay may ginagawa po ang Diyos sa bawat isa po sa atin. Amen po ba? Amen. So, ang gusto ko lamang pong ipatutuo ay ang kabutihan ng Lord sa bawat buhay ng bawat isa at sa nakaraang mga activity na hinelp po o ipinagdaos ng pamilyang ito. Salamat sa Lord dahil unang-una kahit hindi po ako nakauwi noong December at bagong taon, noong Pasko't bagong taon, sila po ay dumayo rito at nakita ko sila at nagkaroon kami ng fellowship even though na maliit lang yung aming bahay, sa dami ng angkan namin nagkasya po kami. Amen. So, ina-expand yun ng Panginoon. And pangalawa po, yung sa wedding night ng aming pamangkin, si Jingjing, ay napakaganda, napaka-smooth lang po ng mga pangyayari or nangyari sa event na iyon until kami po ay nakapagbatangas. At salamat sa biyaya at habag ng Lord ang kalakasan because at that night ay nakakaramdam na kami ng kapaguran, ng antok at kung ano-ano pa. But despite sa mga nangyaring yan, salamat sa sustainable ng Lord ng kalakasan. At sa araw naman na yon ay kami po ay nakapag-fellowship sa family po ni Matt at sa family po namin. At maganda po yung pinangyari ng Lord sa lugar po ng Batangas. At nagpapasalamat lang ako muli sa Panginoon sa travel safe niya sa bawat isa po sa amin na kahit nakakatulog si Brian sa pagdadrive, salamat sa biyaya ng Panginoon. Sabi po nila yung sasakyan daw ay na-disalign. So nagwo-worry din naman ako kasi Lord, hindi pa nga na papaayos yung dapat ipaayos, meron na namang another problema yung sasakyan. And nagpe-pray ako kasi hindi po 100 ang pangangailangan ng pag-ayos ng sasakyan, 1,000 po. Ang pinaka, I think, mura ay 1,000, 1 to pataas po yan. Hindi gaya ng motor. So sabi ko, Lord, hindi pa natatapos yung pagpapagawa ng kailangan ipagawa sa sasakyan ito, ipapa-align ko na naman. And salamat sa Lord dahil excuse me, nung kinausap ko si Brian, inihatid po yung mga hiniram dito. Sabi niya, Ma, okay naman. Alam niyo po, abot-abot ang pasasalamat ko sa Panginoon. Kasi hindi po magagamit, hindi ko po i-release yung sasakyan na yan na gamitin sa kung saang lakad na hindi pa po naa-align na sinasabi nila. And salamat sa Lord dahil yung protection ng Panginoon na sumasama sa ating mga buhay. Amen po ba? At natapos po yung mga event na ito ng may kapayapaan, may pagmamahalan at pagkakaunawaan. At salamat din sa buhay ng aking ate na diniligan niya po ng panalangin ang mga event na nangyari. Mahalaga po yun. Okay? Sa kabila ng excitement, enjoyment, kailangan po na idulog natin ang bawat activity na ating gagawin. At salamat sa buhay ng ate ko at salamat sa Panginoon na siya namang nagre-remind, ang banal na spirit daw siyang nagre-remind na kailangan natin na anuman ang saya, anuman ang event, kailangan nakatuon at nakasentro pa rin yan sa ating Panginoong Jesus. Kaya Lord, sa iyong papuri at pagsamba at pagdakila. Amen po. Amen. Meron pa po ba? Ako na lang. Ito naman na yung alam mo kung alam mo sa biyahe namin ni ate, nakaraan pa ko eh. Kasi nung time yun, kung mabiyahe kami ni ate sa may Marikina papuntang Phil Fernando pa uwi. Kasi sinundo ko yung kapatid ko. Malayo pala pamukat-mukat ko, hindi ko pakita yung naglalakad. Maya-maya nakita ko naglalakad na yung isang matandang babae na naglalakad sa harapan mismo sa gitna mismo ng kalsada. Talaga naglalakad, talaga walang tapos, gitna mismo ng kalsada. Natanaw na siya ng ilaw ko, bigla ako napapreno. Hindi naman kami napasubsugan. Bali, ano lang, tawag ito. Hindi ko naman siya
pinitin pa yun, paano lang, parang nagkaroon tuloy ng ABS na hindi ko maintindihan. Buti hindi kami ganun. Tapos, napahinto ako, nakita ko siya, yung matandang babae. Tapos sabi ng matandang babae, ano? Sa gitna talaga siya ng kalsada, naglalakad. Sabi, ano kung ganitong tao naglalakad sa gitna ng kalsada? Dalawang linya, siya maduguli sa papi ng kanan. May shoulder na siya mismo, naglalakad. Walang takot, sabi ko. Matindi. Tapos, nung tinignan ko siya ganyan, sabi ko, matatawa ka na lang, hindi mo maintindihan. Sabi ko, hindi ko siya nasabi. Iniwasan na namin, dire-diretso. Nung nasa Marikina na kami, pupunta na kami ng Pearly. Napahinto ako kasi nagkadikit na kami ng motor. Mapalis kami ng motor. Kala ko naman, nasagi niya ako. Sabi ko, ay buti na. Sabi naman yung isang rider na nandito sa akin. Ngayon, mabait din. Buti na lang. Akala ko, nagkasagyan kami, hindi naman. Sabi ko, ate, pangalawa na to. Sabi ko, noong una, matandang babae naglalakad. Pangalawa naman, nakala ko nang nasabi tayo sa pulo. Pauwi na kami. Yun, salamat sa Diyos. Ligtas kami. Pagdating doon sa may C6 bypass road, nakailaw nga siya ng kaliwa. Hindi naman niya tinitignan. Parang liko, bago lingon. No? So nasa likod niya kami. Siya naman nasa harapan ko. So hindi niya rin talaga tinitignan. No? So bali kumaliwa na ako, overtaken ko siya. Kumaliwa rin siya, nag-overtake din siya, sabay kami, dalawa. Sabi ko, purumela na naman ako, ganyan. Muntik ko siyang masargo, sabi ko sa sarili. Ate, pangatlo na to, sabi ko. Grabe na itong mga binagawa ng mga kaaway na to, sabi ko. Dire-diretso na kami. Sabi, buti na lang, walang kotse dito. Kung nandito yung kotse, kasi sa atin lang to, bago kami tumungo sa kanya, nandito may kotse na sa harapan namin. Pero, buti na lang, wala siya dito sa kaliwa ko. Kung nagkataon yun, baka magbayad pa kami kasi masasagi siya eh. Pero buti walang kotse dito. Yung motor, kumaliwa din siya, nag-overtake din siya, halos sabay kaming dalawa. So bali, nakapreno ko. Dahil sabi ni Lord, magtimpi ka, ganyan. Magtimpi ako, ganyan. Kasi muntikan talaga siyang masargo. So bali, buti, yung tuwing ako. Nagkusina na lang ako, sinumalis ako. Alam niyo, sa bandang uli, sabi ko, naisip ko ang Panginoon, sabi ko, nagpalais ako ng Satanas doon sa biyahe na yun. Sabi ko, sa pangalan ni Jesus, Satanas, bitawan mo ang biyahe nito sa pangalan ni Jesus. Matagal ka ng talunan, at ngayon, wala kang karapatan sa amin. Si Lord lang ang may karapatan sa amin sa biyahe nito. Bitawan mo Satanas ang biyahe nito sa pangalan ni Jesus. Yan. Yan. After nun, nakawit kami maayos. Kasi makapasok ko, nagpangapat kayo, nakawit mo. Talagang dinidistract kami sa pagmamanito eh. Ayan, salamat rin sa Panginoon kasi iningatan niya kami. Gusto talaga protection natin. Tayo po ay mag-umpisa na. Tawagin natin.
sa amin. Pagamat, Panginoon, na kami ay mangilan-ngilan lang. Lord, but your presence is in the midst of us. Nararanasan namin, Panginoon, ang grabing presensya mo. Nararanasan namin ang grabing pagyakap mo sa amin. Hayaan mo, Panginoon, na ikaw lamang ang aming itataas. Ikaw lamang ang aming, Lord God, luluwalhatiin. Panginoon, ikaw lang ang nakaupo sa aming mga puso. Ikaw ang nais namin umupo sa aming mga puso, Panginoon. And Lord, today, hayaan mo na i-deeper mo pa kami sa iyong mga salita, i-deeper mo pa kami sa iyong presensya, i-deeper mo pa kami, palalimin mo pa kami sa pagkakakilala namin sa iyo, Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos na nais namin sa buhay na ito. Ikaw ang Diyos na nais namin na may mag-drive sa buhay po namin, Panginoon. Kaya naman sa umagang ito, Panginoon, prepare our hearts, prepare our minds for your word, O God. Hayaan mo na lalabas kami, Lord God, sa palangbahang ito na apaw-apaw ang aming pagkaunawa kung sino ka sa buhay namin at kung ano ang papel mo sa buhay namin, Panginoon. Kaya naman, Lord, hayaan mo na ang presensya mo ang siyang maranasan namin hanggang sa matapos ang gawain ito, Panginoon. Dahil ikaw lamang po ang minimithi namin every time that we come here, Lord God, to worship you. And Lord God, pinadalangin namin, Panginoon, na anuman ang pinaplano ni Satanas sa aming pakikinig ng iyong mga salita, we rebuke, we bind in the name of Jesus. Espiritu ng kaaliwan sa pakikinig ng iyong mga salita, we rebuke in the name of Jesus. Espiritu ng antok sa pangalan ni Jesus, pinapalayas ka namin in the name of Jesus. Ama, ituon mo po ang aming isipan, ang aming puso, ang buong meron kami sa umagang ito para sa pakikinig ng iyong mga salita, Panginoon. Ama, maraming pong salamat. At ito po ang aming sabot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen and Amen. Hallelujah. Praise the Lord. At pwede po i-forward niyo po yung mga upuan. At para tayo po ay makapakinig ng maayos ng salita ng Panginoon. Amen. So, kumusta po ang bawat isa? Kumusta po ang bawat isa? At welcome ko po kayo sa gawain ito. Amen. So, sige po, tayo po ay magbasa ng salita ng Diyos. Okay, so kung sino man po ang may mga Bible dyan, pakibuklat po sa 2 Timothy chapter 3 at kung sino po ang merong Bible app sa kanilang mga cellphone, pakihanap po ang 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. At tayo po ay tumayo bilang pagrespeto po ng salita ng Diyos. Sige po. Sige po, tayo po ay tumayo para basahin po ang salita ng Panginoon. Sabi niya po rito sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Babasahin ko po ito ng NIV, New International Version. Okay, sabi niya po rito, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be truly equipped for every good work. So let's pray. Father, we thank you, God, for your words today, Lord. Dalangin namin na maunawaan namin ang mensahe mo sa umagang ito. Hayaan mo, O Diyos, na ituon mo ang aming mga tenga, ang aming mga puso sa pakikinig ng iyong mga salita. Ama, samahan mo kami. Let your Holy Spirit to be our teacher in this morning, Panginoon, upang ang mga salita mo ay hindi masasayang, Panginoon, bagpos magkakaroon ito ng katugunan, Panginoon, sa aming mga buhay. Kaya naman, Lord, maraming pong salamat. At ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, pwede na po tayong makaupo. Hallelujah. And, sige po. Okay, ang title po ng ating
pag-aaralan sa umagang ito ay pinamagatan ko pong level up the understanding of His Scripture. Okay, pangalawang level up na to. Okay, bakit po? Bakit inumpisahan ng Panginoon sa ganong title ang ating bungad sa January ito? Dahil gusto ng Panginoon na tayo po ay ma-level up. Amen ba? Tayo po ay mag-increase sa presensya ng Panginoon. Tayo po ay muling mag-init at magpatuloy sa paglilingkod. Amen po ba? So ngayon ay ang title again, sabi niya rito, level up the understanding of His Scripture. Bakit ito po yung ibinigay sa atin ng Lord na topic? Dahil marami pong nag-i-ignore na sa kanyang mga salita. Tama po ba? Marami na pong nagpapabaya sa kanilang mga Bible reading. Sino po rito yung nakapagbasa na ng Bible last year ng buo? Natapos na from Old Testament to New Testament, from Genesis to Revelation. Sino po? Honest. Ay, bata. Amen. Salamat sa isa. Yung iba, hindi. Tama? Bakit? Kasi ang pagbabasa ng salita ng Diyos, uumpisahan mo pa lang, nagulat ka na, nakatulog ka na pala. O uumpisahan mo magbasa, minsan ang daming pumapasok sa isip mo, naku, yung anak ko hindi pa kumakain, naku, yung labahin ko, naku. Tama po ba? Kaya tuloy yung salita ng Diyos na bibinbin. Nire-require ni Pastora, isang chapter na nga lang, hindi pa mabasa-basa. Inaabot pa ng isang buwan. Tama? So ngayon, pag-aaralan natin kasi ayaw ng Diyos, okay, na tayo po ay hindi nag-i-increase sa kanyang mga salita. Amen po ba? At sabi niya rito, ang 2 Timothy chapter 3 ay isinulat po ito ni Paul. Okay, bakit isinulat ni Paul? Ito po ay huling charge or huling sulat po ni Paul kay Timothy. At ang sabi niya po rito, he's urging him to remain steadfast in the faith despite challenging times and false teaching. Pinapaalalahanan na po or ine-encourage ni Paul si Timothy na magpatuloy sa paglilingkod. Ano man ang kanyang masasabupa sa araw-araw niyang paglalakad para i-share ang salita ng Diyos or anuman ang kanyang nasasabupa sa araw-araw niyang buhay, kailangan na ipagpatuloy niya ang gawain ng Panginoon. At kailangan niya magpatatag sa paglilingkod. At sabi niya po rito, sa verse 15, mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na may kapangyarihang magbigay sa iyo ng karunungan. Amen po ba? Tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Kaya gusto ng Panginoon na i-level up natin ang pagtitiwala natin sa Panginoon. Ayaw niya na, nag-i-stagnant tayo. Okay, sabi niya rito, essentially highlighting the power and the importance of the Scripture. Mahalaga po na malaman natin or mahalaga po na pag-aralan natin ang salita ng Diyos. Amen po ba? Kasi sabi niya rito, shaping Christian, sinishake niya ang Kristiyano to equipping them for good works. Amen? So, kailangan natin magbasa ng salita ng Diyos. Ano pa? Sabi niya dito, it emphasizes that the Bible or the Scripture is complete source of guidance and truth for the believer. Kompleto po ito. Wala na kayong hahanapin. Kompletong-kompleto ito para sa source ng guidance natin at sa tamang pananampalataya bilang Kristiyano. Amen po ba? So, binibigyan din doon ni Paul
at binibigyan diin ngayon ng Panginoon na kailangan natin mag-aral ng salita ng Diyos. Kailangan natin dili-dilihin ang salita ng Diyos. Amen po ba? Ang salita ng Diyos ay sangkap o instrumento para gumawa ng mabubuting bagay. Tama ba o hindi? Tama. Kaya wag natin kaligtaan na basahin ang salita ng Diyos. At sa umagang ito, inihahanda ng Diyos ang puso natin para i-level up ang pagkakaunawa natin sa salita ng Diyos. So, hingiin mo yan sa Panginoon, Lord, iparating mo sa puso ko, sa isipan ko ang kahalagahan ng iyong mga salita. Dahil hindi ko naman kayang pagandahin ang buhay ko, ang ugali ko, ang lahat sa akin kung wala ang iyong mga salita. Tama po ba? Amen. Sige po, isa pong malakas na palakpak sa Panginoon. Okay, meron tayong 3 lesson outline. Sabi niya rito sa lesson number 1, Scripture is inspired. Okay, number 2, Scripture is useful. And number 3, Scripture is equipped. So, dito meron tayong challenge. O, ano yung title ng ating pag-uusapan sa umagang ito? Level up. Sabihin mo nga sa katabi mo, level up. Level up. Parang wala namang ka-convincing. Sabihin mo ulit, level up. Level up. Level up. Amen. So, ang ibig sabihin ng level up sa synonyms ng Merriam-Webster, advance, improve, progress, grow, increase, evolve, push, or elevate. Sabi niya dito, improve, advance. Yun yung kailangan natin bilang mga lingkod ng Panginoon. We need to level up. This 2025, kailangan na mag-level up ka. Huwag kang pumayag na, stagnant ka lang or status quo. Amen? O ano ba yung ibig sabihin ng status quo? Sino yung nakaalala? Nabanggit ko to nung last time. Ay, wala na. Nailipad na. Okay. Sino rito yung nandito last time? Okay. Ang status quo ay ito yung stagnant or stationary or hindi lumilipat or ito yung naka-frozen lang. Okay? Naka-stack up lang. Hindi siya nag-i-increase, hindi siya nag-decrease. Amen? Yun yung status quo. Pero wag kayong pumayag sa buhay pananampalataya niyo na status quo lang kayo. Kailangan ay nagle-level up. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Okay. Wala pong status quo pagdating po sa Christian life. Sa ayaw at sa gusto mo, dapat sumusulong ka. Dapat nag-a-advance ka sa salita ng Diyos. Huwag kang pumayag na stagnant ka lang. Huwag kang pumayag na napo-frozen ka lang, nag-stuck up ka lang. You need to move. You need to advance. You need to improve para sa ating Panginoong Jesus. Amen? So dito, sabi niya dito, number 1 lesson outline natin, Scripture is inspired. Okay, sabi niya sa verse 17, all Scripture is God-breathed. All Scripture is God-breathed. Ang lahat ng salita ng Diyos sa Biblia ay hiningahan ito ng Panginoon. Okay, ang Greek word po ng God-breathed is theopneustos. Okay? Spelling, Theopneustos. O, bahala na kayo. Okay? News, sabi niya dito, theopneustos. Ang Theo po, or ang Theo means God. And ang Nostos means breath of God. Okay? Kaya tinawag na Theopneustos. Okay? Ang significant ng Bible is divinely inspired by God. Meaning, God is the ultimate source of Scripture. Siya po ang pinagmulan ng salita niya. Wala pong ibang mga tao na nagsalita except God.
Okay? God is the divine inspired. Okay? At ultimate source of scripture and the word written were given through the Holy Spirit. Okay, kaya ang salita ng Diyos ay napakahalaga sa bawat isa po sa atin. Dapat pag ikaw ay Kristiyano, pag ikaw ay tumanggap ng salita ng Diyos, dapat may alam ka na salita ng Diyos. Tama po ba? Dapat may alam kang scripture about the Word of God. Paano kung may problema ka at wala kang nababasang scripture or promises ng Lord? Kaya mo bang i-combat ang problema mo? Yung sinasabi niya ng salita ng Diyos, Lord, ikaw ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Nasa scripture yan. Pero kung hindi natin binasa, alam ba natin kung paano i-combat ang lahat ng problema sa buhay natin? O ito pa, sabi pa po ng kanyang mga salita, Lord, you will never leave us, forsaken us. You will give us hope and a good future. Saan ba yun nagmula? Sa salita ng Diyos. Amen? Kaya mahalaga po na pag-aaralan natin ang salita ng Diyos. Kaya mahalaga na i-motivate nyo ang inyong sarili para makapagbasa ng salita ng Diyos. Amen ba? Sabi niya rito, essentially breathing life and through into the text, making it power and authoritative source of guidance for the believers. Ang breathing of His Word ay mahalaga po yan sa salita ng Panginoon. Kasi kung hindi yan hiningahan ng Panginoon, ang kanyang mga salita, para lang yung ordinary book, pero hiningahan ito ng Diyos. Tingnan nyo sa Genesis, si Adan ay hiningahan ng Panginoon. Tama po ba? Kaya siya nagkaroon ng buhay. Kaya po siya nakakagalaw. Kaya po siya may buhay. Amen po ba? Ganon din ang salita ng Diyos. Hiningahan niya ng Panginoon ang kanyang salita. Sa bawat mga nagbabasa, dapat nagkakaroon ng buhay sa kanilang mga sarili. Amen. Bakit? Dahil ang salita ng Diyos ay buhay po natin yan. Special book po yan ng Panginoon. Manual po yan ng Panginoon sa atin. Kaya kailangan na atin pong bigyan ng pansin ang salita ng Diyos. Sino rito yung bumili ng TV? Yung bagong high-end na TV ngayon, yung nilimbag ngayong 2025 na to. Diba pag bumili ka ng anything na appliances, kailangan mo yung manual na yan? Bakit? Kasi hindi mo po mapapagana ang isang appliances na wala pong nakalakip na manual. Bakit? Dahil nandun ang source kung paano mo buhayin, patayin, kung paano mo siya kaandarin, kung ano man ang gusto mo dun sa appliances yan, kailangan may manual. Tayong mga Kristiyano, dapat hindi mawala sa atin ang manual ng ating Panginoon. Bakit? Dahil kung walang manual ang ating Panginoon bilang Kristiyano, hindi natin alam ang sumulong sa buhay Kristiyano. Hindi natin alam kung ano yung ating gagawin sa buhay Kristiyano natin. Amen po ba? Without the manual, hindi natin alam kung saan tayo patutungo. Amen po ba? So, sabi niya rito, God breathed and emphasizes the divine origin of the scripture. Ang mga salita sa Bible na atin pong nababasa ay hiningahan yon ng Panginoon. Kapag, tignan niyo po sige magsalita kayo. Praise the Lord. Ano? Magsalita pa kayo. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ka, Panginoon. Na-notice nyo ba na sa bawat words na lumalabas sa bibig nyo may kasamang hininga? Sige, magsalita kayo na walang hininga. Kaya nyo? Hindi. So, ganyan ang salita ng Diyos. Amen. Sa bawat salita ng Diyos, binibigyan ng Diyos ng buhay, ng hininga niya para tayo po ay para natin maranasan ang bawat sinasabi
pag-aaral ng salita ng Diyos. Kapag nagsalita ka, ang iyong salita ay hinihinga, ang iyong hininga na kinokondisyon ng kaisipan mo. Tama, ay bumubuhos sa pananalita mo. Habang yun ay sinasalita natin, okay, yun ay umiikot sa isip natin at ibinubuga ng bibig natin. Tama? Sige, magsalita kayo ng walang isip. Hindi nyo alam kung ano yung sasabihin nyo. Tama. So, ang salita ng Diyos ay ganyan na ganyan. Amen. So, kailangan natin i-level up ang pagkaunawa natin sa salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. Paul speak the, sabi na rito, Paul speak the final charge to Timothy para sabihin kay Timothy na magpatuloy siya, na sinasabi niya kay Timothy, huwag kang magpatinag sa anumang mga problema. Pero hindi alam ni Paul na sinasamahan na siya ng banal na spirito na kung ano yung sinasabi niya kay Timothy ay nagbibigay ito ng buhay kay Timothy. So, ibig sabihin doon pa lang, kasi before, wala pong salita ng Diyos, wala pong mga Bible, hindi pa po nailimbag ang Biblia. Kaya ano po ang ginagamit ng mga apostle noon, ng mga lingkod ng Diyos sa kanilang bibig? Through verbal na pagsasalita. Pero hindi nila alam na habang nagsasalita sila, nag-encourage sila ng kanilang mga co-worker, ng mga tao, ay sinasamahan na sila ng banal na spirito. Kaya tingnan nyo, habang sila ay nagsasalita, nagbibitaw ng mga salita patungkol sa ating Panginoon, ay nagkakaroon ito ng buhay. Amen? Nagkakaroon ito ng manifestation. Dahil kung hindi sinamahan ng banal na spirito, si Paul habang ine-encourage niya po si Timothy, maaaring hindi po tumuloy sa paglilingkod si Timothy. Bakit? Kasi walang impact sa puso niya ang sinasabi ni Paul. Pero dahil sa banal na spirito, nagkakaroon iyon ng impart or ng impact sa ating mga puso. Kaya ganun din dapat ang pagbabasa natin ng salita ng Diyos. Okay, we need to invite the Holy Spirit. Holy Spirit, turuan mo ako. Kasi hindi ko alam kung ano ang sinasabi ng scripture ng Panginoon. And alam nyo, mararanasan nyo yung pag-lead, yung pagpapaliwanag ng banal na spirito sa atin. Minsan namamangha pa nga kayo Amen? Minsan hindi natin maarok yung sinasabi ng scripture, but because of the Holy Spirit, wow, napapawaw ka na lang. Amen? Bakit? Because the scripture is God's breath. Amen? Kaya kailangan mong i-level up ang pagkaunawa mo sa salita ng Diyos. Dapat ma-inlove ka kung paano ka nai-inlove sa telenovela, sa TV, or sa pocketbook. Ganun din dapat tayo ma-inlove sa salita ng Diyos. Kahit hindi sinasabi ng pastor, ng leader mo na magbasa ka, ikaw na mismo. Bakit? Dahil ang salita ng Diyos ay hiningahan na. Amen? May power siya sa bawat salita niya. Amen? Sige, clap natin ang Panginoon. Bigyan natin ng makakapit. So, kailangan, you must spend time to read His scripture. Amen? Kailangan na mabigyan natin ng oras para tayo ay makapagbasa ng salita ng Panginoon. Huwag kang pumayag na matatapos ang maghapon na ni man lang binuklat mo ang iyong Bible, ni man lang nakapagbasa ka ng isang verse or isang chapter. Pero kaya mong magbabad ng social media. Kaya mong magbabad sa Facebook ng 1, 2, 3 oras. Tama po ba? Pero pagdating ng salita ng Diyos, hindi mo magawa. Paano tayo mag-level up? Paano tayo matuto sa salita ng Diyos kung yung magbigay pa lang ng time ay hindi natin magawa? Amen po ba? Bakit parang walang nakapilinda sa akin? Yung case na Sige, isa pong malakas. Napalakpak sa Panginoon. Hallelujah. So we need to give time to His scripture. Kailangan magbigay tayo ng oras
sa kanyang mga salita. Huwag tayong pumayag. Huwag tayong pumayag. Kung meron man yan sa apps mo, sa cellphone, gamitin mo yung cellphone para makapagbasa, makapagnilay ng salita ng Diyos. Amen ba? Bilang Kristiyano, kailangan po natin yan. Okay, number 2. Scripture is useful. Sabi niya po rito sa verse 6b, yung binasa natin, God breath, ay verse 16a. Ito naman, verse 16d. Useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. The purpose of the scripture is used for teaching us. Tayo ang main subject na ito, hindi ang ibang tao. Ang salita ng Diyos ay ginagamit para tayo po ay turuan. Sabi niya rito, presenting and explaining biblical truth. Tinuturuan po tayo ng salita ng Diyos sa tamang katotohanan. Kung mapapansin nyo sa New Testament, tinuruan ni Jesus ang 12 disciples niya. Amen po ba? Ang tiyaga ni Jesus na magturo sa kanyang 12 disciples. Sabi niya rito, the Bible was written, sabi niya rito, eto, nilimbag po ang Bible nung, sabi niya rito, the Bible was written over period of time starting around 1400 BC and ending in the 2nd century CE. Doon pa lang nailimbag ang salita ng Diyos, ang Bible. Kaya madalas, ang ginagawa ni Jesus, tinuturuan niya isa-isa sila ng kanyang salita. Tama po ba? Isa-isa, sabi niya ng Matthew 10, 1-5, where He instruct them to go out and preach the kingdom of heaven. Heal the sick, cast out demons, and take nothing with them on the journey, relying on the hospitality of those who would receive Him. Tinuruan sila ng Panginoon. Kailangan tayo, matuto din tayo sa salita ng Diyos. Amen? So makikita natin dito na bago pinahayo ang mga 12 disciples, tinuruan sila ng Panginoon isa-isa. So yung Bible na yan ay magsisilbing teaching sa atin. Makapag-aral tayo sa nilalaman ng salita ng Diyos. Dahil wala naman tayong nakikitang Jesus na magturo sa atin one-on-one ibinigay niya ang kanyang salita, ang Bible na nilimbag nila, kasama ng mga disciple para magamit natin sa pang-araw-araw nating buhay. Even though hindi natin siya nakikita, andyan ang kanyang salita at hilingaan niya ito para sa atin. Wow! Praise the Lord! Isa pong malakas na sa kanila. Number 2, the purpose of the scripture is used to rebuking us. Amen? Sabi niya dito, confronting and criticizing wrong action or attitude. Masakit man, pero ito ang katotohanan. Hinaharap tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita or scripture na may pagsama ang banal na espiritu para tayo ay ituwid sa maling mga pag-uugali natin. Sabihin mo nga, arise. It hurts. Amen? Dahil aminado naman tayo, tama? Hindi tayo perfecto. Hindi tayo perfect. Merong mga pag-uugali tayo na hindi natin nakokontrol. Meron tayong mga ginagawa na maling mga pag-uugali. Pero ang salita ng Diyos ay magandang pang-review. Tama po ba? Kaya pag nakapagbasa kayo ng salita ng Diyos through the Bible, na nire-review ka, oy, akin to. Bakit? Dahil mahal ka ng Diyos, kinokorrect ka niya, nire-review ka na . And especially sa mga nandirito sa harapan, pag may sinasabi sila, huwag niyo po silang awayin. Tama, dahil ang salita ng Diyos ay nagre-review, nagtutuwid sa maling mga pag-uugali, maling mga attitude. Amen po ba? Huwag mong awayin paglabas ng preacher, paglabas ni pastora, ako
ako yata pinatatamaan mo. No! Wala akong pinatatamaan. Ang speaker, si Lord ang may pinapatamaan. Si Lord ang inaayos ka ng Panginoon. Why? Because the Word of God or the Scripture ay buhay po yan. Hiningahan po yan ng Panginoon. Kaya merong buhay na i-rebuke ka, i-correct ka, dahil mahal ka ng Panginoon. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Mag-alala ka pag hindi ka nire-rebuke ng Panginoon. Amen po. Sabi niya po sa Mark 8:33, but when Jesus turned and looked at his disciple, he rebuked Peter. Amen niyo? He rebuked Peter, and behind me, Satan, he said, you do not have in mind the concern of God, but merely human concern. Nirebuke niya po si Peter dahil ito po yung nais, ito po yung plano ng Diyos Ama sa Panginoon ang ipocrucify siya para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tayo ay tutubusin niya sa kasalanan. Pero sabi ni Peter, nirebuke ng Lord si Peter. Sabi niya, Panginoon, dapat hindi sa iyo mangyari yan. Pero anong sabi ng Panginoon? Nirebuke niya si Peter, right? Sabi niya, Satan. Sabi niya, get behind me, Satan. Ang concern mo ay sa tao. Sabi niya, hindi sa Diyos. See? He rebuked Peter, and how much more to us. Tama po ba? At sabi niya po rito, same with us. Kailangan na i-rebuke rin tayo ng Panginoon. Kailangan na maranasan natin yung rebuke ng Panginoon. Masakit man ito o hindi, lagi natin isa sa isip na ito po ay nakakabuti sa ating lahat. Pag nirebuke ka ng Panginoon, sabihin mo sa Panginoon, Lord, thank you. Kinokorrect mo ako. Ibig sabihin, mahal mo ako. Ibig sabihin, ayaw mo itong ginagawa ko. Tama po ba? Lord, salamat. Dahil hindi man ako karapat-dapat, pinapansin mo ako. Kasi pag hindi ka pinansin ng Panginoon, bahala ka sa buhay mo. Tama po ba? Pag nirebuke tayo, wag po tayong mainis or magalit. Lagi natin tatandaan, Lord, it's your will para itama ang buhay ko ngayon. Why? Hindi naman natin kayang itama ang sariling buhay natin. Tama po ba? Let the Holy Spirit, let the Lord correct our life. Amen. Ano pa? Ang salita ng Diyos ay correcting, kinokorrect po tayo. Sabi niya rito, pagwawasto at pagbibigay ng patnubay upang maitama ang pagkakamali at maibalik ang tamang pag-uugali. Correcting. Kinokorrect tayo, nire-rebuke tayo ng Lord at kinokorrect tayo ng Lord. Bakit? Para tayo ay mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Para tayo ay naka-align sa grace ng Lord. Amen. Dahil hindi po pwede na ang Lord ay liwanag tapos ang ginagawa natin ay kadiliman. Pagdating ng Sunday, saka lang pa lang tayo magliliwanag. Paano na yon? Tama? Kaya allow the correction sa buhay po natin. Dahil kung may mga nagpo-correction, lalong-lalo na ang scripture ng Panginoon, ibig sabihin gusto ka ng Diyos na mapaayos ang buhay mo. Amen. Walang anak ang Diyos na mapariwara o napapariwara ang buhay niya. Ang ginagawa ng Diyos, inaayos niya yan. Kaya sabihin mo sa katabi mo, magpaayos ka, kapatid. Maayos ka. Amen. Gusto mo malakas sa Panginoon. Church, ito yung gustong layunin ng Lord sa buhay natin. Ang ayusin tayo every day of our life. Amen po ba? O listen dito, na maging buhay natin ang buhay ni Kristo. Amen po ba? Kaya lagi po natin isa-isip na we need to level up. We need to in-love the scripture of Jesus Christ. Kailangan na ma-in-love tayo sa salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. O listen dito, matatapos na po ako. Okay, number 3. Lesson outline. Scripture equipped. Scripture is equipped. Sabi niya rito sa verse 17,
so that the servant of God may be promptly equipped for every good work. Amen. Ang salita ng Diyos pala ay nag-e-equip. Hindi lang nagko-correct, hindi lang nagre-rebuke, hindi lang siya, sabi niya rito, hindi lang siya, nagko-correct, hindi lang siya nagre-rebuke, at hindi lang siya, nagko-correct. Kundi, tayo po ay ine-equip. Sabi niya po sa verse 17 again, so that the servant of God may be truly equipped for every good work. Ang Bible ay nagtuturo sa kanyang mga anak na mamuhay ayon sa mga mabubuting gawa. Dahil ang ating Diyos ay mabuti. Dapat tayo ay unti-unting nagiging mabuti. Amen po ba rito? Amen po ba yan? Magtaka kayo kung kayo ay naglilingkod sa Diyos, tapos yung ugali nyo or yung buhay nyo ay lumalayo sa mabuti. Doon kayo magtanong, Lord, ano bang mali sa akin? Kasi parang ang layo ko na sa iyo. Parang noong hindi ako nakakilala sa Panginoon, ito po madalas sinasabi ni Pastor Division Kalag, magtanong ka sa sarili mo kung nung bago ka nakakilala sa Diyos ay maayos ka pa. Pero nung nakakilala ka sa Diyos ay nag-worse ka. Tama po ba? So magtanong ka sa sarili mo. Amen, Lord, habang lumalapit ako sa iyo, ilapit mo ako sa iyong presensya. Huwag tayo pong lumayo sa grasya at biyaya ng Panginoon. Sabi niya rito, binibigyan din ang kahalagahan ng salita ng Diyos sa buhay ng isang mananampalataya. Kailangan na matuto po tayo sa salita ng Diyos. Dahil hindi natin kayang gumawa ng mabuti sa sarili natin, kapasyahan, hindi po natin kaya yung pagkasabi mo, bukas, hindi na ako mangangagpit bahay at magmarites. Ayaw ko nang sumagot-sagot sa nanay ko. Ayaw ko nang awayin ang kapatid ko. Kung ang intention mo ay sa'yo lang, sariling nangan mo lang, hindi mo yan kaya, kapatid. Without the Holy Spirit, without the Scripture, hindi natin magagawa yon. So, kailangan na ang buhay natin ay nakasentro sa salita ng Diyos para magawa natin ayusin ang buhay po natin. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Sabi niya dito, kaya hiningahan ng Panginoon ang kanyang salita or ang kanyang scripture para ito ay makapangyarihan at kaya niyang i-transform ang buhay ng tao sa mabubuting mga gawa. Amen. So, sino dito ang gustong makaranas ng manifestation ng kanyang salita or scripture? Sino rito? Pwede mo bang itaas ang iyong kamay? Sino rito ang gustong maranasan ang manifestation, ang pagbabago ng kanyang mga salita? Sige, wag na lang kayong magtaas. Second question, sino dito ang nagnanais na magamit niya sa pagbabagong buhay at paggawa ng mabuting mga bagay ang salita ng Diyos? Ay, salamat po sa isang sumasagot. Okay, number 3 question. Sino yung gustong matuto ng salita ng Diyos para ihanda siya sa kanyang panawagan? Sino? Sige, ano tawag dito? Italakpak mo yan sa Panginoon. Hallelujah! Kasi lahat ng mga tinanong ko, lahat yun gusto natin. Bakit? Dahil gusto natin mapaayos sa harapan ng Diyos habang tayo po ay naglilingkod. At pangalawa, habang hindi pa po dumarating ang Panginoon, dapat na tayo po ay magbago ng ating buhay. And through the scripture of the Holy Spirit, through the scripture of God. So dito, may challenge po to. Ano po yung challenge na ito? Handa na ba kayo? Ay, salamat po sa kasagutan. Handa na ba kayo sa challenge na ito? Amen! So, ang challenge ay kailangan na aktibo kang sumali sa pagbabasa at pagde-devotion ng
salita ng Diyos? Sino rito yung willing na magbasa ng salita ng Diyos? Amen. Sino rito yung willing na mag-devotion? Ay, wala na? Sino yung willing na mag-devotion? Amen. So nagtaas kayo, hindi sa akin, kundi sa Panginoon. Pag tayo po ay nag-planning, ipapatupad po natin yan. Amen po ba? Amen. Glory to God. Number 2, kailangan na magamit mo bilang patnubay ang kakayanan nitong magturo, magsaway, magwasto at magsanay sa katuwiran at sa mabubuting gawa. Hayaan nyo na i-mold tayo ng salita ng Diyos. Amen ba? Sino rito yung handang magpamold sa salita ng Diyos? Amen. Kailangan po natin na i-mold tayo ng Panginoon. Magpamold tayo, magpahugis tayo, magpaayos tayo sa ating Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang salita. Amen po ba? So dapat ito ay maging instrumento para tayo ay mabago bilang isang mabuting tagapaglingkod ng Diyos. Amen. Dapat ito yung makita sa atin. Ang pagbabago sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Dapat ito yung makita sa atin na minomold tayo ng Panginoon. Yes, hindi tayo perfect, pero i-allow natin ang salita ng Diyos para tayo ay i-mold, para tayo ay ayusin, para tayo ay i-guide sa buhay na ito. Amen. Handa tayo. Dapat iayos mo yung puso mo. Tanggalin mo yung pride mo. Tanggalin mo yung talino mo para ma-involve ka ng Panginoon. Amen. Sino rito yung nakakita sa paggawaan ng kandila? Sino rito yung nakakita na ng factory ng gumagawa ng kandila? Amen. Or clay or whatever. Di ba po meron silang mga, ano tawag dito? Molding. Kahit anong itsura ng molding, pag nilagyan niya ng kandila or ng clay, after 1 hour or after an hour, pag hinugot yan, ganun na ganun. Dapat ganun tayo mga kapatid. Kailangan natin magpamold sa ating Panginoon, sa Kanyang mga salita. Amen ba? So eto, iiwanan ko po itong mga salitang ito ng Panginoon. Sabi niya sa Joshua 1:8, sabi niya, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written on it. Then you will be prosperous and successful. Amen! Good news ba yun sa ating lahat? Amen! Sabi niya sa Tagalog, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayin mo ito ayon, pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganon, magiging masagana ka at matagumpay ang iyong pamumuhay. Amen po ba? We need to level up. Amen? We need to level ourselves through the scripture of the Holy Spirit, through the scripture of God. Amen po ba? O sino dito yung gustong i-level up ang pangunawa sa scripture o salita ng Diyos? Sino dito? Amen. So kailangan na umattend kayo ng Bible study, magkaroon kayo ng self-study. Self-study. Kahit walang sinasabi si pastora or leader nyo, kailangan na meron kayong initiative na magbasa ng salita ng Diyos. At ano pa, kailangan na magdala kayo ng Bible nyo para sabayan nyo ang preacher or ang leader nyo na magbasa ng salita ng Diyos. Amen. So another challenge, kailangan makiisa, yun nga, ng Bible study at magbasa ng sariling sikap. Amen. Starting this February, ay sama-sama tayong magbasa ng salita ng Diyos. Amen ba? That's clear. Clear ba ito? Amen. Sige po, ipalakpak mo yan sa Panginoong Jesus. At tayo po ay tumayo at tayo po ay manambahan sa ating Diyos na buhay. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Can you please close your eyes? Oh, we worship you, God. We glorify your name. We bless your name, Jesus. Lord, sa taong ito, Panginoon, ng 2025, sa lahat
po ng sinabi mo, Panginoon, na mga salita mo, gusto po namin yan. Gusto po namin mabago ang aming puso, ang aming isip sa iyong mga salita. Dahil hindi lingid ang mga nakaraang taon, Panginoon, na kahit isa, hindi ko po binuklat ang iyong Biblia. Kahit minsan, hindi po ako nagbasa ng iyong mga salita. Hayaan mo, Lord, na sa taong 2025, hayaan mo na umpisahan ko po ito sa pagbabasa. Meron o wala akong kasama, meron o walang nagsasabi, hayaan mo, Lord, that through your Holy Spirit reminds us na kailangan palang magbasa ng iyong mga salita. Kailangan palang ma-inlove sa iyong mga salita. Kailangan palang ma-deepen, Lord, ma-deepen ang pag-unawa ko sa iyong mga salita. Kailangan lumalim ako, Panginoon. Dahil pag hindi ko po yun nagawa, Panginoon, alam kong kaawa-awa po akong Kristiyano, Panginoon. Kaawa-awa po akong nilalang. Kaawa-awa po akong anak mo, Panginoon. Kaya naman, Lord, inaanyayahan kita sa puso ko. Hayaan mo na i-remind or ipaalala sa akin ng banal na Espiritu ang iyong mga salita. Dahil ang salita mo pala, Panginoon, ang siyang nagbibigay buhay sa buhay ko ito. Ang siyang nagko-correct sa akin. Ang siyang nagre-review sa akin. Ang siyang nagtuturo sa akin. Panginoon, hindi ko na po kailangan ang kaibigan. Hindi ko na po kailangan, Panginoon, ang mga tao na nakasurround sa akin para ako ay ituwid, para ako ay i-review, para ako ay turuan. Lord, ang iyong salita, Lord, ang sapat na yan para ako ay mabuting Kristiyano, mabuting tao, mabuting anak mo, Panginoon. Lord, i-embrace mo sa amin ang iyong mga salita. Dahil ang salita mo, Panginoon, ang siyang ilaw ng aming buhay. Sige, let's worship the Lord. Hanggang sa matapos namin ang buong aklat mo, Panginoon, na siya pong manual sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, dalangin namin na matapos ang 2025, na matapos din namin, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, maraming pong salamat. Salamat sa mensahe mo sa umagang ito. Lord, lagi mo pong ipa-remind, Lord, ang iyong mga salita sa aming buhay. Ano man ang sitwasyon namin, maganda man ito o hindi, may mga pagsubok man kami or breakthrough na kami, lagi mo pong ipa-remind sa amin ang pagbubulay ng iyong mga salita, Panginoon. Ama, maraming pong salamat. At ito po, Panginoon, ang aming sawad dalangin. Sa matamis sa pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen. Hallelujah. Gusto nang kumain. Kain na tayo. Sabi ka pa. Akala niya kain. Ang breaking of the bread po ay ginagawa natin ng Oedipus. Sunday of the month, Mayamba Sunday of the month. Ganun po. Bakit po natin itaas ang ating simbolo ng katawan at dugo ng Panginoon. Tayo po muna manalangin ng isang pagkanggas. Ganun po. Panginoon Jesus, salamat po sa iyo. Malapit po ako sa iyo. Papakumbaba. Papakumbaba. Hindi ko tawa. Hindi ko nakatawa. Kasi Salita. ang ating buhay sa iyo. Salamat, Lord, mabuhay na walang hanggan. Natanggap kita na aming Panginoon, aming pagkalit ng aking buhay. Salamat mo ang aking pangalan sa aklat ng
buhay. O, at hindi na kahit dito sa 1 Corinthians chapter 20, ito ang aral na tinungkap ko sa Panginoon ay binigay ko na sa inyo. Ang Panginoon yung kapit siya ay nagkaroon ng nabay at nagpasalamat at nagpinapiras nito. At sinabi ko, ang aking katawan ay nahandog sa iyo. Gamitin dito bilang pag-aalaala sa akin. Kaya di naman, pagkatapos ng hapunan, nawakan niya ang saray at sinabi ko, ang sarong bagong pag na pinagtitibay ng aking ko bilang pag-aalaala sa akin. Kapagkat ito, ay gamitin dito bilang pag-aalaala sa akin. Ito ang aking Hallelujah, Lord God, hallelujah. Sa akin, mga napakinggan, mga kailangan ng Lord na ipapatuloy ko ng Lord God sa isakta. Salamat Lord, sa kapatid Lord God, sa pagkakilala ng salita. Salamat sa mga pastor Lord, salamat sa mga batang na Lord, salamat. Salamat po Lord God, sa mga na Lord God, sa sinamahan mo, ibanan ng bawal ng ilaso sa salamat sa Moses. Lord God, salamat sa salita, salamat sa napakagawa, akong bigyan sa kabataan, at dalangin mo namin Lord. Dahil sa mga buhay namin Lord, bilang mga Lord, dalangin mo namin Lord. Lord God, ang aming buhay Lord. God be the glory. Announcement. Next week po, magkakaroon po tayo ng planning. So, yung mga leaders, mga elders, at mga ministry head, kailangan po kayo sa Sunday after po ng gawain. So, kailangan po tayo na makapag-planning na po. Amen po ba? So, again, schedule niyo po ito sa mga lakad niyo ang after ng gawain po next Sunday. At yung mga leader po, pakisabihan po yung wala ngayon. God bless us. Elders! Jollibee po, burger. Kawawa ka pa lang. Ilang taon ka pa lang, hindi mo pwede yung training. Ano, Alexia? Ano yun? Eh, bakit lahat pa? Hindi ko lang po. Lalagay mo. Sorry kasi po,
Ay, hindi, kasi Ito, paborito natin kaibigan. Next week, next week, hindi. Kasi O si Brian. Brian! Bro! Ay, si Ate Sean. Si Bro ay famous. Nasa region din. Si Canoms. Si Canoms. Ayan ba? Canomer! Ito kayo, Nomer. Dapat magkatabi tayo. kayo na. Hindi, kain kaligtan ba? Ano po? Mag-iisa mo na kaligtan ba? Utang namin. Sunday sa linggo. Utang! Diyan ako, didikit mo dyan. Ate Divine! Ay, oh, andyan na pala si tita. Talaga naman, pinakon niya ka. Bye-bye, God bless you. Sinusundo. Sinusundo ka na? Bye-bye, God bless you. Ha? May. Hindi, meron yan. Yung violet. Baka yung iba yun. Nakibes niya kasama. Ginaganon eh. Susulat siya ng Wow, beautiful girl, ikaw. mga birthday daw. Sabi ko, pagkakadami ba? Ikaw maganda to, Lloyd. Sino may birthday? Sino may birthday? Ganda na to na lang. Si ate pa, si ate Joy po ba? May birthday? No. My birthday, my birthday. Nakalimutan ko, dalhin yung marriage contract nila. O si Brian? Sino may birthday? Bro! Hindi na ba sila pumunta sa may? Nasaan ba sila, ano? Sila Mark? Si B-Boy, wala. Narinig na. Si Glenn. Ganda. Isa natin si Glenn. Kagabi yan. Madami. May sinabi. Ayun na. Kaya kasi dito. Eh, sabi meeting eh. Wala tayong kabiruan eh. Bro, dami na si Glenn. Dami na si Glenn, bro. Wala tayong kabiruan. O Glenn! Glenn, manood ka rito, Glenn. Wala kaming kabiruan eh. Hindi, at saka sila wala naman eh. Kanina to? Sila Marley. Di ba? Mami si Mami. Oh, si Mami ay tumingin Mami. Bro! Ano lang yan, tubig para ma-flash yung infection. O si Ate Jessica. Balik-balik kasi yung lagnat niya nung nangahan, di ba? Kain na po tayo, masarap pong pagkain. Mga kapismate, ayan po. Eat now, eat now. Happy. Oh, si Sister Stella. Beautiful. Ano, Brad? Wala mong ulit sa'yo nga. Wala sila na eh. Sila Mark. Ibang klase mabiro niya eh. Nakikita ko eh. Ito natatawa mo. Binibisig yung dibdib eh. Bro! Masakit. Bro! Okay bro, sige, salamat sa panonood. No? Salamat sa kakulitan. Thank you.
you very much, no? Thank you very much. Ito na lang po. Sige po. Magising si Protocol na pastor.